Check the mic and make sure it sound right, boys. Happy Tuesday po mga kabakan. Nandito tayo sa palengke. Ang bigat ni Isaac oh. Tayo muna magkarga kay Isaac. Si Mrs. naman yung charge sa pamamalengke. Ayun oh. Para may kasama siya. Bigat ni Isaac. Yes, si Mrs. Bili na tayo muna ng ating hotdog buns. Mainit. Baka mo na baba. Walang cake. 20. Di ba maubos yan? Gawin ang tinapay. Dami yung tinapay. Iba-iba. Magawa rin pala sila ng cake dito. Pinagbibili mo. Ayan po. Ayan, good morning Nova's Bakery. Ito naman yung deposit ko po. Ayan. Good morning po. Ay si Kuya. Yan deposit ko po. Shoutout. Ayaw mo shoutout? Bili na kayo dito. Dito tayo lusubin natin yung tinapay nila. Napakasarap. Tinapay niya Hello, Nay. Ito yung binili natin. Siya 1, 2, 3, 4, 5, 5 meron din silang to? Ang tawag dito? Putok. Ay. Ngayon dito naman tayo. Bili tayo ng natin. Gamit sa putlong. Morning. Good morning. Ano pa? Yun lang. Makakapasyal na kami bukas doon. Papasyal po doon. Kasi daw sila doon sa atin, half day lang ang palengke daw bukas. Ay, ganun. Sasara ang palengke. Maaga magsara na. Magsasanitize. Wala, may day off din. Matikman nyo yung giant burger. Putlong. Ay, kasi camera. Halika dito. Dito. Ayan sa camera. Tago yan. Tago. Tapang, no? Ay, bisa. Tago yan. Bahala ka. Pinagpapalit ko daw kasi siya. Pagpapalit na kita doon kay Pogi. Let's go, Tara. Thank you. Roxanne. This is white. Aray? Ay, ini. 1, 2, 3, 4. Huwag na yan, anak, yung kunin mo, tanggalin mo. Mga ilang swak.
Maliit. Okay na yan. Pero A few moments later. so yun mga kabakal. Ayan, good morning. Ayan, nandito na po tayo. Galing po tayo na malengke sa bayan ng Arayat kasama si Mrs. at si Isaac. Ayan, at bumili rin tayo ng mga mangilang-ilang grocery gaya ng kape doon sa 588. So yun, actually yung ating topic for today is tips, no? Yung topic natin is tips at option na pwede mong gawin sa small business na gusto mong buksan. Siyempre karamihan po sa atin na nag-i-start sa mga bagong business, no? Lalo sa mga small business, malaki po yung katanungan. Paano ba mag-start sa isang small business kung maliit na businessman ka? Ayan, so tatalakayin po natin yan at magbibigay po tayo ng option sa ating mga viewers. Siyempre marami pong business na gustong magbukas, lalo na yung mga viewers natin, mga subscribers natin, marami pong nanonood at na-inspired na mag-start na rin ng small business nila. Ayan. So anyway, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna tayo. So yun, sa mga nagtatanong nung Sunday po, malakas po yung sales natin every weekend. Friday, Saturday, and Sunday. Yun po yung araw na malakas. Shoutout and good morning kay Ricky Meneses. Ayan. Good morning and shoutout din kay Masaoy Dante, kay Tita Purificacion, kay Ate Virgil Santos, ayan, Margie Esteban, at to all Esteban family, Jun Comulo, laging present. To kay Ramon Magno. Tapos kay Lourdes Lapus and to all Lapus family. Ito kay Noel Relucio, bago nating subscriber. And the rest sa lahat ng ating mga viewers, subscribers natin na sulit na bakal. Ayan, bago ko makalimutan, kaya Tita Mayni Agustin, shoutout to all Agustin family at sa lahat ng Ocampo family at Espadera family. Ayan, kay Kuya Paul Agustin from Canada, and the rest sa lahat ng ating manonood. Ayan. For today, our vlog is tips and option. Tips and option na pwedeng gawin, na allowed na gawin ng isang nag-i-start pa lang o baguhan pa lang sa small business. Ayan. So para sa akin, unang-una siyempre, bago mo i-start, no? So disclaimer muna sa mga viewers natin at mga subscribers natin, hindi pa po tayo professional at magaling, no? Hindi pa po tayo malaking business na nagninegosyo. So yan, na disclaimer po. Lang tayo baguhan. So nagbibigay lang po tayo ng tips at option na pwedeng magamit ng ating mga viewers na nakaka-inspired sa ibang subscribers natin. Ayan. So number 1, ito po yung ating tatalakayin. Isang tips po ito, number 1, kung paano mo i-treat at i-entertain ang suki mo or yung mamimili, no? Ayan, so papasok dito kung paano mo po i-entertain, paano mo ibenta sa kanya yung sales mo, no? Paano mo ipakilala sa kanya yung product mo na talagang mapapabili siya. Ayun, nakalagay, treat, paano mo siya asikasuhin, and then follow yung entertain. O syempre, habang hinihintay niya maluto o pagkain man yan, pumapasok po yung pag-entertain sa isang customer. So bilang vendor or owner ng isang business, kailangan mong entertain at kuhanin yung kanilang loob. So puntos na po yan na pwede mong magamit, lalong-lalo sa mga bago at small business dyan. Ito po yung unang-una nating pwedeng gawin. Paano ba mag-handle ng suki at mga natin mamimili. Next, number 2, mahalin ang suki or customer. Ayan, dito naman papasok yung paano mo ba mahalin yung suki mo at yung regular customer mo. So ano ba yung pwede nilang balik-balikan sa'yo? Like for example, yung pag mahal sa kanila, like yung pagbigay ng tissue, di ba? May kailangan silang pang punas, paano sila asikasuin,
Kung may upuan ka, pwede mo silang paupuin, no? Bigyan mo na lamesa. Tapos yung concern mo sa kanila, at least maramdaman ng mga suki at customer na concern ka sa kanila. Yung po yung tatandaan nila, no? At yun ang babalik-balikan nila, yung ugali mo na pinakita sa kanila. At ganun din, mamahalin ka rin ng mga customer. Ayan. Lagi ka nilang hahanapin. So experience na po natin yan. Marami na po tayo naging suki. Next, number 3, pricing. Ayun. At mababa. Ayun. So syempre papasok pa rin yan sa number 3, kung paano ka mag-pricing para maka-attract ng maraming customer. Ayan, para makakuha ng mas malaking sales. Ano ba yung dapat mong gawin? Ayan, pricing. Ayan, sa presyo mo. Pag overpricing ka mga kabakal, ayan, bibihira lang bibili sa'yo kasi nagdadalawang isip, no? Siyempre, hindi mo maalis sa mga customer na nagko-compare sila, no? Sa iba-ibang lugar nagko-compare. Kung pumasyal man sa lugar nyo, kino-compare nila yon sa ibang produkto, no? Kung meron man kamuka yung product nyo doon sa lugar nila, kino-compare nila yon, lasa, pricing, ayan, kung pasok ba. Kaya dito pumapasok yung promo. O, sa atin, pinakita natin, meron lahat po ng hotdog natin ngayon naka-promo. Meron po tayong buy one take one. Kung nasa 55 siya, dalawa is 100. Nakakalis na po sila ng 10 pesos. Lahat po ng items yun, 45, dalawa 80. So 10 pesos po yung bawas. Ayan. Ngayon, promo, hindi po yan mawawala. At medyo mababang presyo para sa mga customer natin. Yun po yung binabalik-balikan. Ayan, para mahatak yung mga customer natin, no? Mababa, masarap, at syempre pasok sa budget. Next, number 4, yung focus, no? Ayan, i-focus ang mabentang produkto or items. Ayan. So, sa ating mga vendors at owner ng small business man yan, syempre kung ano po yung mabentang items, like for example, hamburger, may putlong ka, at meron kang french fries. Ayan. Kung mabenta yung french fries mo or yung burger mo, doon ka mag-focus. Kung mahina naman yung isang items, huwag mo siyang masyadong buhusan ng puhunan, no? Doon ka tumutok doon sa produkto mo na malakas, no? Kung mas malakas siya sa lahat, doon mo ibigay yung puhunan mo. So, mas maganda meron siyang konting twist, no? Pero hindi mo lalahatin na titinda lahat. Kung ano lang yung malakas, doon ka mag-focus para hindi ka ma-short sa puhunan. So, madalas pong mangyari yan sa ating mga small business na nangyayari yung ma-short sa puhunan. Yung nakalista na lahat at pag-uwi mo hindi mo pa nabili lahat. So, yun po yung sinasabi na i-focus mo yung isa para mabili mo lahat ng ano mo, gagamitin mo sa pagtitinda. Next, number 5. Ayan, pumapasok dito, i-share mo sa media. Kung meron kang Facebook page, meron kang YouTube channel, Instagram, or sa mga friend mo, relatives mo sa Facebook. Ayan, i-share mo po, no? I-add mo sila. Ayan, i-share mo kung ano yung product mo, ipakita mo. Ayan, kasi high-tech na po tayo ngayon. So isa pong part po yan na makakatulong sa ating maliit na business. Yung Facebook, ayan, i-video mo ng clips, kumuha ka ng konting minuto, no, ng video at pwede mo nang i-share. Siyempre, magsalita ka, sabihin mo kung anong location mo, magkano ba, at anong araw ka nagtitinda, ano ba yung items mo. Ayan, para alam po nila at ma-update sila everyday. Ayan. Next, ugaliin laging bago ang paninda. Ayan, sa number 6 po yan. Ugaliin po natin na laging bago at fresh yung ating tinitinda. Anumang produkto mo, like burger, putlong, mami pares, mayroon ka mga takoyaki. So lagi po nating ano yan, i-serve ng fresh, no, yung bago po sa ating mga customer. So yun po yung babalik-balikan ng customer at mga suki sa yung pwesto. Ayan. Number 7 naman, yung lasa at preparasyon. Ayan. So
Yan, sa mga viewers nating vendor at may small business, lalong-lalo na sa pagkain. Paano ba kayo magtimpla at mag-prepare ng pagkain, no? Like street food. Paano mo ba i-serve? Paano mo i-prepare? Paano ba yung pagtimpla mo at saka yung lasa? Standard ba at quality? Pag tinikman ng iyong suki. Ayan. So pag yan nagustuhan, lasa at yung preparasyon mo ay siguradong nahok mo na. Hindi lang kasi pag nakahook ka ng isa, natikman niya, i-ano po niya yun, i-spread niya yun, sasabihin din niya sa mga kapatid niya, sa mga pinsan niya, relatives niya, mga classmate niya, kapitbahay, at in other day, pagpasyal nila, marami na po sila. Ang isa ay pwede maging 3. Ayan, tinalang promote ang iyong product. Ayan. Number 8, meron kang target na quota or income na kita. Ayan. So tayo, disclaimer lang, maliit lang tayo na businessman. Ayan, small business pa lang tayo. Pero meron po tayong tinatarget na income everyday. Sa madaling salita, quota. So kailangan meron kang quota. Kasi nga tayo meron po tayong tao na isa, si Charmaine. So pag nakakota po tayo, meron ding incentive yung ating assistant na si Charmaine, yung ating nakakasama sa pagtitinda. Ayan, pag naka 2.5 tayo, ayun, regular yung sahod. Umakit na tayo sa 4,500 up to 5K. Ayun, quota na po tayo. Ang kalahati doon is ano na po yun, puhunan na natin. Ayan. Next, number 9, dapat alamin din yung ito, number 9 po, panahon or season, araw at buwan na malakas ang business mo. Ayan. So kung nag-small business ka, may street food ka man, ayan, pagkain yung ninegosyo mo, dapat alam mo yung panahon kung kailan mo bubuksan, alam mo yung season kung gaano siya kalakas, no? Kung anong season siya malakas, tag-ulan ba, tag-araw, ayan, simpleng araw. And then siyempre yung araw mo, Lunes hanggang Linggo, alamin mo kung anong araw ka malakas dyan. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kung start mo ng Friday, Saturday, Sunday, ayun, weekend na po yun. Kung malakas, ayan, nakikita mo malakas, mas damihan mo pa yung ibebenta mo na produkto mo. Kasi doon ka babawi. Kasi kahit na malakas po yung benta mo, kung konti, ay malakas po yung mga tao, malakas po yung dagsa ng mga bumibili, kung konti naman yung tinda mo, hindi pa rin malaki yung kita mo. Kasi nga sasakto lang yung mga pinaubos mo. Ibig sabihin, mas maraming paninda, mas maraming kita. Ayan. Siyempre, yun nga sinasabi, alamin mo yung season, araw, buwan, ayan, panahon. So usually tuwing panahon ng tag-ulan, ayan, malakas yung mami, lugaw, ayan, pares, mga guto, lahat may init na sabaw, di ba? So, sa panahon naman tag-init, nandiyan yung mga halo-halo, milk tea, iced tea, sa malamig, di ba? Yung mga salad. So nakapanahon din po at nakabagay. Next, last but not the least, number 10, yung quality, standard, ayan, kwalidad, standard, lasa, itsura, preparasyon, ayan, pumasok din sa number 7 dito. At pagsiserve sa customer, ayan. So kailangan may quality po yung ating produkto. I mean, yung quality na yun sa'yo lang makikita at sa'yo lang nila matitikman. Yung quality ng lasa ng paninda mo. At syempre yung standard, no, yung itsura. So preparation pa lang, standard pa lang, masarap na nilang nakikita, no. Syempre pag sinerve sa'yo, titingnan mo, na-attract ka na. Masarap na siyang pagmasdan, ayan. Tsaka yung preparasyon, pagsaserve, ayun, yung paano mo siya, no, ihatid sa customer. Ayan, thank you po ma'am, ayan, come again, maraming salamat po sir, ayan, enjoy your meal. So kailangan natin maganda pa rin yung approach pag inatid mo na yung pagkain sa ating mga customer. Ayan. So yun lang po yung ating mga tips and option for today sa ating vlog. Sana ay nag-enjoy po at may nakuha mga idea, no? Paraan
yung ating mga small business na mga viewers natin at siyempre mga subscribers natin, no? Na naging inspiration po yung ating vlog sa araw na to. Mamaya uli pa rin tayo, magtitinda tayo. Mainit na ngayon at sana ay makasold out po tayo. Maraming salamat po. Keep safe at God bless sa inyo lahat. Mamaya, tinda tayo. A few moments later. So yung mga kabakal, good afternoon po. Ayan, happy Tuesday sa inyo lahat. Ayan. So hindi po natin kasama si Charmaine. Alam po, busy siya, meron po siyang ginawa doon sa boss niya. Dahil pesta po doon sa lugar nila. Ayan. Trabaho po siya doon. Hindi ko nagpatulong magluto yung amo niya. So ayan, nandito lang si Mrs. lang ang kasama natin. Ayan, good afternoon to everyone. Ayan, kakayanin pa rin natin. Ayan. Kahit kami lang dalawa. Kailangan multiple tayo dito. Multiple power. Ayan, no? Sana makasold out tayo. Maaga pa po, oras natin mag-alas 4 pa lang. Pero meron tayong biyan naman. Ayun po pala, bago ko makalimutan, maraming salamat. At sa mga viewers natin, sana nag-enjoy kayo at nakakuha kayo ng tips and mga paraan, no, kung paano ba lumakas ang isang small business. Ngayon, sinabi ko naman, 10 po yan, 10 tips and idea na pwede nyo i-apply sa inyong mga small business dyan. Lalo yung ating mga viewers na nag-start pa lang at nag-iisip at nagpaplano kung ano ba talaga ang dapat nilang buksan or paano ba mag-start sa maliit na puhunan. Ayan. So, sana nakapag-share tayo ng mga tips para sa ating mga viewers, mga subscribers natin, siyempre especially. Siyempre meron nanonood dyan na willing din na mag-business. Ayan. So kung nakikita nyo, yung ating everyday routine ay ginagawa po natin para ma-share natin at pina-vlog para ibahagi sa ating mga manonood na business minded din. Ayan. So good afternoon po. Sana makasold out po tayo today at makapagpaubos tayo ng hotdog sandwich natin. Ayan. Magandang hapon. So yun mga kabakal, good evening po. Ayan, magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers natin. Ay nakauwi na po tayo. So yun, okay naman po yung sales natin. Ayan, yung po palang vlog natin na today is about sa yung 10 tips at paraan kung paano ba mag-start ng isang small business at paano ba palakasin para makahook ng mga suki at regular na customer or parokyano. Ayan, syempre binlog po natin ito para makatulong at ma-share sa mga viewers nating may small business. Disclaimer lang po, small business lang tayo, kaya po natin binlog ito para maibahagi po yung ating daily routine na kung paano po yung diskarte natin. Ayan, sa mga bumibili, sa mga suki, paano entertain, paano natin i-focus yung ating product para mas bumilis yung benta. Ayan, gaya nga ng sabi ko kanina, yun po may promo, ayun yung pag-entertain, paano ba i-focus yung isang product, yung pricing, ayan, etc. So ayan, nakapaloob po sa ating vlog today. Ayan, so kita-kits po tayo bukas. Ayan, maraming salamat. Bago ko makalimutan, shoutout kay Tita Mayney Agustin and to all Espadera family and to all Ocampo family. Ayan, shoutout din kay Kuya Paul Agustin from Canada. Ayan, and the rest, sa lahat nating mga viewers at mga subscribers natin,
mapagpalang gabi sa inyo lahat. Ayan. Kita-kits po tayo bukas. God bless at maraming salamat po. Like I'm so skitty, 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 skitty.